ng Pag-asa DOST na nararamdaman na sa ilang bahagi ng bansa ang El Nino. Ngunit ano nga ba ang dapat malaman ng publiko ukol sa nasabing phenomenon? At paano natin dapat paghandaan ang epekto nito? Alamin po natin yan mula sa ulat ni Ara Perez. Matapos ang serye ng mga kalamidad noong nakaraang taon, puspusan na ang paghahanda ng Pilipinas para sa El Nino. Ngunit ano nga ba ang kondisyong ito ng panahon? Ang El Nino ay nangangahulugang little boy o Christ child sa Espanyol, na unang sinambit ng mga mangingisda sa baybayin ng South America noong 1600s. Ito ay ang abnormal na pag-init ng sea surface temperatures sa Central at East Central Equatorial Pacific. Sa mas madaling salita, ang mainit na tubig ay naiipon sa silangang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa hindi na ito kayang tiisin ng sistema. Ang El Nino ay nangyayari sa bawat 3 hanggang 7 taon. Ngunit ayon sa Pag-asa DOST, walang dalawang El Nino phenomena ang magkatulad. Ibig sabihin, magkakaiba ang interpretasyon sa bawat pag-aaral at kasaysayan ang karaniwang basehan. Taong 2009 at 2010 nagkaroon ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Ang pinakamatinding El Nino ay naranasan sa bansa sa pagitan ng mga taong 2007 at 2008, kung saan 3 bilyong pisong pinsala ang natamo ng agrikultura. Bagaman mild onset lamang ang inaasahan ngayong taon, mahalaga pa rin ang kahandaan. Kaya't inusig ng pamahalaan ang publiko na magtipid ng tubig at kuryente upang malabanan natin ang naturang dry spell. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.